Akala mo ba kailangan mong magbanat ng buto araw-araw para lang dumami ang ipon mo? Paano kung sabihin kong may paraan para kumita kahit tahimik ka lang at tuloy ang pasok ng pera? Ito ang klase ng kaalaman na bihirang ituro sa paaralan at kadalasang tinatago sa likod ng sistema. Kapag nakuha mo ito hanggang dulo, posible nitong baguhin ang direksyon ng pinansyal mong buhay. Maraming Pilipino ang nagtatrabaho ng mahaba pero kapos pa rin sa ipon kada buwan. Hindi dahil kulang sila sa sipag, kundi dahil mali ang paraan ng pagpasok ng pera. Ang tunay na mayayaman ay hindi umaasa sa oras kapalit ng sahod, kundi sa sistemang kumikita para sa kanila. Sa video na ito, bubuksan natin ang mata mo sa mas matalinong paraan ng pag-ipon. Bago tayo magsimula, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan. At tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Kung seryoso kang baguhin ang kinabukasan mo, mahalagang suportahan mo ang ganitong klaseng kaalaman. Ang simpleng pag-subscribe ay isang maliit na hakbang papunta sa mas malaking pag-unlad. Magpatuloy tayo dahil ang susunod mong maririnig ay maaaring maging turning point mo. Pag-uusapan natin ang 8 passive income na posible kahit sa ordinaryong Pilipino. Hindi ito pantasiya at lalong hindi ito pang mayaman lang. Ito ay mga paraang kayang simulan kahit may trabaho, kahit maliit ang puhunan, at kahit abala ka sa buhay. Ang mahalaga ay bukas ang isip mo at handang matuto ng bago. Sa bawat ideya, ipapaliwanag ko kung paano ito gumagana at bakit ito epektibo sa konteksto ng Pilipinas. Malalaman mo rin ang mga pagkakamaling dapat iwasan para hindi masayang ang oras at pera mo. Hindi kita yayayain mangarap lang, kundi kikilalanin natin ang realidad at galawan ng totoong mundo. Kung handa ka ng kontrolin ang pera, imbis na kontrolin ka nito, simulan na natin ngayon. Number 1, paglalagay ng pera sa high-interest digital banks na may araw-araw na tubo. Isa ito sa pinakasimple at pinaka-practical na paraan ng passive income para sa mga Pilipino. Habang natutulog ka o nagtatrabaho, ay patuloy na gumagalaw ang pera mo kahit wala kang ginagawa. Hindi mo kailangan ng malaking puhunan dahil pwedeng magsimula kahit maliit lang ang halaga. Ang ganitong diskarte ay bagay sa mga gustong magsimula ng mababa ang risk. Maraming digital banks sa Pilipinas ang nagbibigay ng mas mataas na interest kumpara sa tradisyonal na bangko. Ang perang dati ay nakatingga lang ay nagkakaroon ngayon ng kakayahang dumami. Automatic na pumapasok ang tubo, kaya hindi mo kailangang bantayan araw-araw. Mas nagiging makabuluhan ang pag-iipon kapag may kasabay na kita. Para makapagsimula, kailangan mo lamang magbukas ng account gamit ang iyong cellphone. Magdeposito ng perang hindi mo kailangan sa pang-araw-araw na gastusin. Mas tumatagal ang pera sa loob, mas lumalaki ang kinikita nito. Panahon ang pinakamalaking kakampi sa ganitong uri ng diskarte. Mahalagang maintindihan na hindi ito paraan para yumaman agad. Layunin nito ang tahimik at tuloy-tuloy na pagdami ng ipon. Kapag pinagsama ang disiplina at consistency, mas ramdam ang resulta sa paglipas ng panahon. Ang maliit na tubo araw-araw ay nagiging malaking halaga kapag pinatagal. Para sa karamihan ng Pilipino, magandang unang hakbang ito sa mundo ng passive income. Mababa ang risk at madaling intindihin kahit baguhan pa lang sa paghawak ng pera. Habang natututo ka ng ibang income streams, ay kumikita na ang pera mo sa likod. Dito unti-unting nabubuo ang mindset na ang pera ay dapat nagtatrabaho para sa iyo. Number 2, pagkakaroon ng dividend income mula sa stocks at mutual funds. Ang dividend income ay kita na nagmumula sa pagmamay-ari ng bahagi ng isang kumpanya. Sa halip na oras ang ipalit mo sa pera, ang puhunan mo ang nagtatrabaho para sa iyo. Maraming Pilipino ang nag-aakalang pangmayaman lang ito kahit hindi naman totoo. Kaya itong simulan kahit paunti-unti, basta may tamang diskarte. Sa Pilipinas, may mga kumpanyang matatag na regular na namamahagi ng bahagi ng kanilang kita. Kapag may hawak kang stocks o mutual funds na nagbibigay ng dividends, may pumapasok na pera kahit tahimik ka lang. Hindi mo kailangang tutok sa market araw-araw para kumita. Bagay ito sa mga taong may trabaho o negosyo na ayaw ng stress sa trading. Para makapagsimula, kailangan munang magbukas ng investment account sa lehitimong platform. Pagpili ng kumpanyang may mahabang track record ang mas ligtas na hakbang. Mas may namang unti-unting pag-invest kaysa pabigla-bigla. Disiplina ang pangunahing puhunan sa ganitong uri ng income.
Sa umpisa, maaring maliit lang ang matatanggap at hindi agad ramdam. Habang nadadagdagan ang shares ay unti-unti ring lumalaki ang dividend income. Kapag piniling i-reinvest ang kinita, mas bibilis ang pagyabong ng puhunan. Ganito gumagana ang lakas ng panahon at consistency. Para sa mga Pilipinong gustong mag-ipon habang abala sa buhay, magandang opsyon ito. May kaakibat na risk, pero mas napapamahalaan kapag maingat at may kaalaman. Unti-unti nitong binabago ang pananaw mo mula empleyado patungong investor. Dito nagsisimulang kumita ang pera kahit hindi ka aktibong nagtatrabaho. Number 3. Pagpapaupa ng maliit na asset tulad ng kwarto, bahay o kagamitan. Ang pagpapaupa ay isang praktikal na paraan ng pagkakaroon ng tuloy-tuloy. Nakita gamit ang pagmamay-ari mo na. Maaring kwarto sa bahay, maliit na lupa, bakanting space o kagamitan na bihira mong gamitin. Sa halip na manatiling walang silbi, ang mga ito nagiging aktibong pinanggagalingan ng pera. Maraming Pilipino ang may ganitong asset pero hindi nila nakikita ang potensyal nito. Dito nagsisimula ang pag-iisip na kahit simpleng bagay ay maaaring magdala ng dagdag ipon. Sa Pilipinas, karaniwan ang bed space, paupahan at maliit na rental dahil sa siksik na urban na pamumuhay. Kahit isang bakanting kwarto ay pwedeng maging buwan ng kita kung maayos ang pag-aalok. Hindi mo kailangang magtrabaho araw-araw para kumita mula rito. Kapag maayos ang kasunduan at responsabling umuupa, nagiging steady ang pasok ng pera. Mas nagiging kapaki-pakinabang ito, lalo na sa mga lugar na malapit sa trabaho, eskwelahan o terminal. Hindi lang bahay ang pwedeng pagkakitaan, kundi pati mga kagamitan. Maaaring magpaupa ng motor, bisikleta, camera, speaker o tools na hindi araw-araw ginagamit. Maraming tao ang mas pinipiling umupa kaysa bumili dahil mas praktikal ito para sa kanila. Sa ganitong setup, ikaw ang kumikita habang ginagamit nila ang asset mo. Kailangan lamang ng malinaw na alituntunin para maprotektahan ang parehong panig. Hindi kailangan ng malaking kapital kung may existing ka ng asset. Ang pangunahing puhunan ay disiplina sa pag-aasikaso at tamang pagpili ng kliyente. Now, maaaring may kaunting abala sa umpisa habang inaayos ang sistema. Kapag nakaset na ang proseso, mas kaunti na ang effort na kailangan. Kapalit nito ay regular na kita na pwedeng ilaan sa ipon o investment. Para sa maraming Pilipino, isa ito sa pinakamakatotohanang passive income. Malapit ito sa kultura ng pagiging madiskarte at maparaan sa araw-araw. Unti-unti nitong hinahasa ang kakayahan mong makakita ng oportunidad sa paligid. Hindi kailangang perpekto o malaki agad ang kita sa simula. Ang mahalaga ay gumagalaw ang asset mo at tumutulong itong magpalago ng iyong pera. Number 4. Paglikha at pagbebenta ng digital products tulad ng e-books, templates at online courses. Ang paggawa ng digital product ay paraan ng pagkakaroon ng kita mula sa kaalaman o karanasan mo. Kapag nagawa mo na ang produkto, maari mo itong ibenta ng paulit-ulit. Hindi mo kailangang gumawa ulit sa bawat benta na mangyayari. Isang beses lang ang pagod, pero pwedeng tumagal ang kita ng maraming taon. Ang oras at effort sa simula ang bumubuo ng pangmatagalang benepisyo. Maraming Pilipino ang may kasanayan na pwedeng gawing digital product. Maaring tungkol ito sa pagnenegosyo, pag-aaral, freelancing, pagluluto o simpleng life skills. Kahit basic na kaalaman ay mahalaga sa taong nagsisimula pa lang. Hindi mo kailangang maging eksperto, basta malinaw at kapaki-pakinabang ang itinuturo mo. Dito nagiging asset ang utak at karanasan mo. Kapag na-upload na ang digital product, pwede na itong bilhin kahit tulog ka. Maaaring kumita kahit may trabaho ka o kahit nasa ibang bansa ka. Hindi mo kailangang makipag-meet o makipag-usap sa bawat customer. Automatic ang proseso kapag maayos ang platform na ginamit mo. Ganito gumagana ang tunay na passive income sa digital na panahon. Sa umpisa, kakailanganin ng oras para buuin at ayusin ang produkto. Kailangan din ng tiyaga para i-market at ipakilala ito sa tamang audience. Maaaring mabagal ang benta sa una, pero unti-unti itong lumalago. Kapag dumami ang bumibili, mas ramdam ang epekto ng effort mo. Ang consistency sa pag-improve ang susi sa mas malaking kita. Para sa mga Pilipinong gustong kumita gamit ang kaalaman, malaking oportunidad ito. Hindi limitado sa lugar, edad o oras ang ganitong uri ng kita. Binabago nito ang pananaw na ang talino ay maaaring gawing puhunan. Habang mas marami kang natutulungan, mas lumalaki rin ang balik sa iyo. Dito makikita na ang kaalaman
Kapag ginamit ng tama ay nagiging pera. Number 5. Pagkakaroon ng kita mula sa content monetization sa social media at platforms. Ang paggawa ng content ay nagiging pinagkukunan na ngayon ng pangmatagalang kita at maaring video blog articles o audio content na inu-upload sa tamang platform. Kapag lumago ang audience, nagsisimulang pumasok ang kita kahit hindi ka online. Isang content lang ang pwedeng kumita ng paulit-ulit sa mahabang panahon. Nagiging asset ang bawat upload na ginawa mo noon. Maraming Pilipino ang araw-araw gumagamit ng social media pero kakaunti ang nagmo-monetize nito. Sa tamang diskarte, ang oras sa paggawa ng content ay nagiging investment. Hindi kailangan ng mamahaling kagamitan sa simula. Mas mahalaga ang malinaw na mensahe at consistency sa pag-upload. Dito nagsisimulang mabuo ang tiwala ng audience. Kapag naabot ang requirements ng platform, pwede nang kumita mula sa views at ads. Mayroon ding kita mula sa sponsors, affiliates at brand partnerships. Habang dumarami ang content, mas dumadami rin ang posibleng pasok ng pera. Hindi mo kailangang gumawa araw-araw para kumita sa lumang uploads. Ito ang dahilan kung bakit tinatawag itong semi-passive income. Sa umpisa, maaring mabagal ang paglago at minsan nakakawala ng gana. May mga panahong tila walang nanonood o walang kita. Dito sinusubok ang tiyaga at paniniwala sa proseso. Kapag tumagal at nag-improve ang content, nagsisimulang gumalaw ang algorithm. Unti-unti nagiging sulit ang lahat ng effort na inilaan mo. Para sa mga Pilipinong mahilig magsalita, magturo o magbahagi ng karanasan, malaking oportunidad ito. Hindi hadlang ang edad o lokasyon sa ganitong uri ng kita. Binabago nito ang pananaw na ang simpleng kwento ay may halaga. Habang mas marami kang naabot, mas lumalaki ang potensyal na kita. Dito nagiging posible ang kumita habang natutulog mula sa content na ginawa mo noon. Number 6. Paglalagay ng pera sa cooperative at time deposit na may regular na kita. Ang cooperative ay matagal ng sistema ng pag-iipon at pagpapalago ng pera sa Pilipinas. Sa pamamagitan nito, nagiging bahagi ka ng isang samahan na pinapakinabangan ng lahat ng miyembro. Kapag naglagay ka ng pera, may kapalit itong dividendo o interes kada taon. Hindi mo kailangang magtrabaho para kumita mula rito. Tahimik ngunit tuloy-tuloy ang paglago ng ipon sa ganitong paraan. Maraming cooperatives ang nagbibigay ng mas mataas na balik kumpara sa ordinaryong savings account. Ang perang inilalagay mo ay ginagamit para sa pautang at negosyo ng samahan. Bilang miyembro, may bahagi ka sa kinikita ng cooperative. Mas ramdamang kita kapag tumagal ang pagiging kasapi. Nagiging mas makabuluhan ang pag-iipon dahil may malinaw na layunin. Ang time deposit naman ay paglalagay ng pera sa bangko sa takdang panahon. Habang hindi mo ito ginagalaw, ay kumikita ito ng mas mataas na interes. Hindi mo kailangang bantayan araw-araw ang pera mo. Automatic ang tubo basta sundin ang napag-usapang panahon. Bagay ito sa mga taong may disiplina sa paghawak ng pera. Sa umpisa, maaring maliit lang ang kikitain, lalo na kung maliit din ang puhunan. Habang inuulit at dinadagdagan ang inilalagay, mas lumalaki ang balik. Ang mahalaga ay hindi basta-basta winawaldas ang kinikita. Kapag pinagsama ang cooperative at time deposit, mas nagiging balance ang strategy. Ganito nabubuo ang matibay na pundasyon ng ipon. Para sa maraming Pilipino, ito ay ligtas at subok na paraan ng passive income. Malapit ito sa kultura ng bayanihan at sama-samang pagunlad. Hindi kailangan ng mataas na antas ng kaalaman para magsimula. Unti-unti nitong tinuturuan ang isip ng tamang paghawak ng pera. Dito makikita na ang pasensya ay may katumbas na gantimpala. Number 7. Pagkakaroon ng affiliate income mula sa rekomendasyon ng produkto o serbisyo. Ang affiliate income ay paraan ng pagkita sa pamamagitan ng pag-recommend ng produktong ginagamit mo na. Kapag may bumili gamit ang link mo, may porsyento kang matatanggap. Hindi mo kailangang gumawa ng sariling produkto o humawak ng inventory. Ang papel mo ay magbahagi ng tapat na karanasan at impormasyon. Nagiging kita ang simpleng pag-recommend kapag tama ang audience. Maraming Pilipino ang may social media account at online presence. Sa tamang paggamit, nagiging plataforma ito para sa affiliate income. Maaaring mag-post ng review tutorial o simpleng kwento tungkol sa produkto. Kapag may tiwala ang mga tao, mas malaki ang tsansang bumili sila. Dito pumapasok ang halaga ng credibility at honesty.
Hindi kailangan ng malaking puhunan para magsimula sa affiliate marketing. Kailangan lamang ng oras para mag-aral at gumawa ng content. Maring magsimula sa maliit habang unting natututo. Kapag may lumang posts na patuloy na pinapanood, tuloy din ang kita. Nagiging asset ang content na minsan mo lang ginawa. Sa umpisa maaaring walang kita at tila sayang ang effort. May mga panahong walang bumibili kahit may views. Dito nasusubok ang pasensya at consistency ng isang tao. Kapag natutunan ang tamang approach, nagsisimulang gumalaw ang resulta. Unti-unti nagiging regular ang pasok ng affiliate income. Para sa mga Pilipinong mahilig mag-share ng tips at rekomendasyon, bagay ito. Hindi kailangan ng perpektong pagsasalita o mataas na production. Mas mahalaga ang totoo at kapaki-pakinabang na impormasyon. Habang mas marami kang natutulungan, mas lumalaki ang pagkakataong kumita. Dito nagiging posible ang pagkita kahit wala kang aktibong ginagawa araw-araw. Number 8. Pagpapalago ng pera sa pamamagitan ng maliit na negosyo na may sistema. Ang maliit na negosyo ay pwedeng maging source ng passive income kapag may maayos na sistema. Sa halip na ikaw ang gumagawa ng lahat, naglalagay ka ng proseso na gumagana kahit wala ka. Maaring sari-sari store online selling o simpleng serbisyo na may tumatakbong routine. Kapag malinaw ang daloy ng gawain, mas nagiging tahimik ang operasyon. Dito nagiging posible ang kumita kahit hindi ka laging present. Maraming Pilipino ang may maliit na negosyo pero napapagod dahil sila ang gumagalaw sa lahat. Kapag natutunan ang pag-delegate at pag-standardize, lumuluwag ang oras. Ang negosyo ay nagiging asset at hindi pabigat sa araw-araw. Mas nagiging sustainable ang kita kapag may taong tumutulong sa operasyon. Unti-unti nabubuo ang sistemang kumikita para sa iyo. Hindi kailangan ng malaking kapital para magsimula ng ganitong setup. Mas mahalaga ang malinaw na proseso at tamang tao. Sa umpisa, maaring kailangan mong tutok muna sa lahat. Habang tumatagal, maaari nang iwan ng ilang gawain sa sistema. Ito ang transition mula active income patungong passive income. May mga hamon pa rin tulad ng tiwala at kalidad ng trabaho. Kailangan ng maayos na monitoring kahit hindi araw-araw. Kapag natutunan ang balanse, mas nagiging magaan ang pamamalakad. Ang maliit na problema sa simula ay aral para sa mas maayos na takbo. Ang negosyo ay patuloy na natututo at umaayos kasama mo. Para sa maraming Pilipino ito, ang pinakamakapangyarihang paraan ng pagyaman. Pinagsasama nito ang sipag, talino at diskarte. Habang natutulog ka, patuloy na gumagalaw ang sistema. Hindi lang pera ang nadadagdag, kundi pati oras at kalayaan. Dito nagiging totoo ang ideya ng kita kahit walang ginagawa. Ang kaalamang nakuha mo ngayon ay walang saysay kung mananatili lang ito sa isip. Isang desisyon lang ang pagitan ng panonood at tunay na pag-asenso. Ang tanong ay kung kikilos ka ba o babalik ka sa dating gawi. Nakita mo na may mga paraan para dumami ang ipon kahit hindi ka palaging nagpapagod. Hindi ito mahika kundi tamang pag-unawa sa pera at oras. Ang bawat ideyang tinalakay ay isang pinto na pwede mong buksan. Hindi mo kailangang buksan lahat sabay-sabay, sapat na ang magsimula sa isa. Maraming Pilipino ang may parehong kaalaman pero kakaunti ang kumikilos. Ang kaibahan ng umaangat at nananatili ay disiplina at aksyon. Hindi mahalaga kung gaano kaliit ang simula, basta tuloy-tuloy. Ang maliit na hakbang ngayon ay malaking pasasalamat sa hinaharap. Muli kaibigan, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Ang simpleng suporta mo ay nagbibigay daan para mas marami pang makabuluhang content. Habang lumalawak ang komunidad, mas lumalakas ang kaalaman. Sama-sama nating binubuo ang mas matibay na kinabukasan. Huwag mong hayaang matapos ang video na ito na wala kang dalang bagong pananaw. Gamitin mo ang natutunan at gawing sandata sa totoong buhay. Ang pera ay kasangkapan at ikaw ang may kontrol kung paano ito gagalaw. Hanggang sa susunod na video, tandaan mo na ang pag-asenso ay nagsisimula sa desisyon ngayon.